Whose desire o kagustuhan ng kaaway? Ano ang kagustuhan ng kaaway, mga minamahal? Ang kagustuhan pala ng kaaway, hingin ka sa Diyos. Ilagay ka sa pagsubok, kagaya ng ginawa niya kay Simon. Kaya ang ating mahal na Panginoon, pinaalalahanan niya Simon. Ang sabi niya, Simon, Simon, narito. Hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maligig niya gaya ng trigo. Yan palang sinasabing post-desire o kagustuhan ng kaaway, hingin ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw o mainit o hindi ka mainit. Pero ang mahalaga, dapat maging mainit ka. Para pag hiningi ka ni Satanas, ibigay ka man ng mahal na Panginoon, ay meron kang kapangyarihan. Dahil kung hindi ka maging mainit, maglingkod sa Diyos, sabi ng iba, mahirap magpakainit kasi maraming pagsubok. Kaya laylo sila. Mali, mga minamahal. Nakarinig kayo niyan? Magpakainit ka sa malapay noon, maraming pagsubok, maglaylo ka na lang. Mali yan, mga minamahal. Pag ikaw ay walang pagsubok, ang ibig sabihin niyan, dati ka nang nakay Satanas, hindi ka nahihingin. Bakit? Dahil wala kang pagsubok, ang ibig sabihin niyan, hindi ka umaasa sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay may pagsubok, ang ibig sabihin niyan, hinihingi ka ni Satanas, dahil ikaw ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya paano ka hihingi ni Satanas kung wala ka sa kamay ng mahal na Panginoon? Kailan ka mawawala sa kamay ng Diyos? Kapag ikaw ay hindi mainit maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kahit na sumobra ka sa langit. Sabi ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, hindi balik ang sumobra sa langit. Pag hiningi ka ni Satanas, bumagsak ka, lagit pa rin kasi sobra ka sa langit. Pag ang paglilingkod mo sa Diyos, kulang sa langit, pagbagsak mo, impyerno ka na. Wala ka ng langit pang babagsakan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, ito pala ang gusto ng kaaway ng Diyos na ikaw ay hingin at ligligin. Kaya ang sabi ng verse 32, sabi ng ating mahal na Panginoon kay Simon, dapat ikaw, ipinamanhik ko sa iyo na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Yun ang sinasabing, you must be on fire. Kung maglilingkod ka sa Diyos, siguraduhin mo na ikaw ay mainit na mainit para hindi magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ng ating nabasa, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, dahil nasa pagsubok ka, hiningi ka ni Satanas, nasa pagsubok ka lang. Hiningi ka lang ni Satanas kasi yun ang gusto niya. Pinahintulutan ng Diyos, pero hindi ka niya makukuha. Dahil kakalagan ka ng Diyos sa tali, sabi ng ating nabasa, ikaw ay makakapanumbalik. Iba yung ikaw mismo ang tumalikon. Iba yung ikaw mismo ang umayaw sa tungkulin mo. Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi mo marinig sa katabi mo na pinupuri ka. Pag pinupuri ka ng katabi mo, yan ang nakakatakot. Kasi meron dapat isang purihin lang. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon kung naghihintay ka, ikaw ay purihin. Ito, masipag to. Ito, maaasahan to. Hindi ka pasok sa langit. Unang-una, tuwag-tuwa ka, pinupuri ka. Di ba kaya nga tayo, pag merong bumabati sa atin, sabi natin, na-bless sa atin, ang sagot kagad natin, glory to God. Ang ibig sabihin, wala tayong nagawa. Kaya natin ito nagagawa dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tinutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi dahil sa atin. Pag may bumati sa atin, kilitin-kiliti naman tayo. Yan ang delikado, mga minamahal. Di ba? Ay, itong batang to, masipag to. Bukas wala na yan. Bukas nagliligaw na yan. Masipag ganyan. Bukas masipag din maligaw yan. Bukas wala na sa gawain yan. Di ba? Kaya huwag kang maghintay na ikaw ay pinupuri. Mas maganda kung ikaw ay inaalimura kung ano-ano sinasabi sa iyong kasinungalingan. Sabi ng banal na kasulatan, mas mapalad ka dahil malaki ang gantimpala mo sa langit. Makakapanumbalik ka pag hiningi ka ni Satanas. Kaya sabi, mga minamahal, kung ikaw ay makabalik na ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Meron ka 100% na makakabalik. Bakit? Dahil gagamitin ka ng Diyos. Pagbalik mo, pagkatapos ng pagsubok na hiningi ka ni Satanas, tinalagang ka ng Diyos sa tali. Ang sabi,
magiging matibay ang mga kapatid mo dahil sa'yo. Dahil nakita nila, ikaw mismo, hindi ka kayang hingin sa kamay ng ating mahal na Panginoon at hindi ka kayang igapos ni Satanas dahil may Diyos kang kasama, nakakalagan ka sa silo at tali ng kaaway. Kaya ang sabi ng ating labasa, nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Sa Hebreo, kabanatang 10, ang talata ay 26. Sabi ng ating labasa, sinadya mo ang pagkakasala dahil matitsuring ka. Ang gusto lang marinig, lagi kang pinupuri. Gusto mo lang marinig, palagi kang pinasasalamatan. Gusto mo lang marinig, yung pangalan mo, sinadya mo ng pagkakasala. Kasi ayaw mo makarinig ng masamang salita. Kaya nga sa banal na kasulatan, hindi baling ikaw ang pagsabihan ng masamang salita, huwag lang ikaw ang magsasalita ng masama sa kapwa mo. Nasa banal na kasulatan yan. Kaya sinadya mong pagkakasala. Sabi ng ating nabasa, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Anong natitira? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ano na ngayon ang kalagayan mo? Mga minamahal, ang kaaway ng Diyos si Satanas. Pero dahil sinadya mo ang pagkakasala, ang sabi, wala ng langit na naghihintay sa iyo, kundi kabangisan ng apoy na lalabon sa kaaway. Ang kalagayan mo pala, kaaway ka na ng ating mahal na Panginoon. Wala ng Diyos na magkakalagpa sa pagkakatali sa iyo ni Satanas dahil ikaw mismo, na dati nang nasa katotohanan, sinadya mo ang kasalanan, ikaw na ngayon ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Wala ng langit na naghihintay sa iyo. Sabi ng ating labasa, ang naghihintay na ay kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Subalit, sabi ng verse 38, mga minamahal, para doon sa mga tunay at matuwid na lingkod ng Diyos, na sila ang mga kinalagan ng Diyos sa pagkakatali at sa silo ng kaaway, ang sabi mga minamahal, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Saan siya nabubuhay? Hindi sa katisuran, hindi sa pagtalikod, hindi sa pag-iwan sa tungkulin. Sabi, nabubuhay siya sa pananampalataya. Sino sinasampalataya na niya? Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi yung sinasabi ng kanyang kapwa. Yung sasabihin ng ating kapwa, yan ang nag-aalis sa atin sa pananampalataya sa Diyos. Pero ang salita ng Diyos, yan ang nagpapakapit sa atin manatiling may pananampalataya 100% sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi mga minamahal, kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. O, nasa banal na kasulatan pala yan. Meron pa bang naghihintay na kapalarang maganda pag umurong ka? Wala na. Sabi ng ating nabasa, mismo ang Diyos, hindi kanya nakalulugdan. Subalit, verse 39, ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo daw mga kinalagan sa tali, bagamat ang kaaway ay meron kagustuhan na tayo hingin sa Diyos, hindi daw tayo dapat kasama doon sa tumatalikod, kundi doon sa nagpapatuloy na may pananampalataya. Ang sabi, ito ay sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. 100% sa lupa pa lang, tagalangit ka na. Dahil mismo banal na kasulatan nagsasabing, ang kaluluwa mo ay may kaligtasan dahil ang nagkalag sa iyo sa tali ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. Maliban na lamang, gamitin mo ang free will mo. Ikaw mismo magpatali kay Satanas at gustong-gusto mo yan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, shaping your thoughts. Meron sinasabing shaping your thoughts, ang ibig sabihin, paghubog ng iyong mga pag-iisip. Sa madaling salita, hubugin mo ang pag-iisip mo para hindi ka mabilang, mga minamahal, doon sa walang pananampalataya na kapag hiningi ni Satanas, hindi na makapanumbalik pa. Kasi ayaw mo sagot, hihingin ka sa Satanas. Si Job nga, hiningi ni Satanas. Anong sabi ng banal na kasulatan? Si Job ay isang taong matuwid sa harap ng Diyos. Hindi siya nagkasala dahil sa kanyang pagiging matuwid,
pinagpala siya sa kanyang kabuhayan. Binigyan siya ng magagandang anak, mga poging anak, mga minamahal, pero hindi siya nakaligtas kay Satanas. Hiningi pa rin siya ni Satanas sa ating mahal na Panginoon. Si Job, kaya naman pinaglingkuran ka niyan Dahil pinagpala mo. Yung hindi pinagpala, hingin ka pa ba ni Satanas? Hindi ka na hingin sa kanya ka, hindi ka pinagpala Pag pinagpala ka, ibig sabihin sa Diyos ka. Hindi ka pinagpala, hindi ka sa Diyos. Pero habang nandito ka, naglingkod ka sa Diyos, ibilang mo ang sarili mong ikaw ay pinagpala dahil sabi ng ating nabasa, dahil may pananampalataya ka, kaya ka nagpapatuloy, ang sabi, ikaliligtas siya yung kaluluwa. Balikan natin si Job. Si Job hindi nagkasala, hiningi ni Satanas. Anong sabi ng malapay? Sige, kunin mo. Huwag mo lang siyang papatayin. Anong ibinigay kay Job? Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kayamanan, magagandang anak, mga poging anak, pero nung nasa kamay ng Satanas, ano ibinigay ni Satanas? Bukol mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Nag-backslide yung asawa niya. Ano sabi ng asawa niya? Job, itakwil mo lang Diyos mo at ikay mamamatay. Anong ginawa ni Job? Kagaya ng ating nabasa, sabi, ang matuwid ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Kaya bagamat yung asawa ni Job ay nag-backslide, ipinatatakwin ng Panginoon, sabi ni Job, hangal na babae, marunong ka bang magpasalamat sa Diyos sa mabuting bagay, sa masamang bagay, hindi ka marunong magpasalamat, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-alis, ang huling sinabi ni Job, purihin ang Panginoon. Hindi niya itinakwil ng Diyos, pinuri niya ang mahal na Panginoon. Kaya bagamat tinalian siya ni Satanas, kinalagan siya uli ng ating mahal na Panginoon. Nakapanumbalik siya. Kaya yung nawalang kabuhayan niya, dinoble ng mahal na Panginoon. Yung mga namatay niyang anak, na magaganda at mga pogi, mas lalong binigyan siya ng mga anak na higit pang magaganda at maayos sa dati niyang mga anak. Bakit? Dahil ito'y tanda sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mananatiling naglilingkod sa Diyos patapos siyang kalagan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung kalagan ka ng Diyos, ikaw na mismo naglalagay ng sarili mo sa pagkakatali, ayan ang malaking kalugihan, mga minamahal. Kaya kailangan natin sinasabing shaping your thoughts. Ibig sabihin, hubugin mo ang iyong pag-iisip. Paano natin huhubugin? Basa. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganito pala natin huhubugin yung ating pag-iisip, mga minamahal. Sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Paano natin huhubugin yung ating pag-iisip? Ang sabi, huwag kang sumang-ayon sa sanlibutan. Kung sumang-ayon ka sa sanlibutan pa rin yung pag-iisip. Yung isa nating mahal na kapatid, nung overnight, di ba nagpatotoo? Isipin mo, mula Alabang hanggang sa bahay nila, dito sa Manila, bisikleta lang siya. Naglagay siya, mga minamahal, ng kanyang papuring awitin. Nagbabike siya, para hindi siya mapagod. Pinupuri niya malapay noon. May dumating na malakas na sound, sanlibutan ang kanta. Anakadaka, yung kanta niya, napalitan lang sanlibutan. Ano nangyari? Na-disgrasya siya. Hindi ba? Kailangan kasi yung pagka-shape o paghubog ng ating pag-iisip is 100%. Kahit naman, mga minamahal, gaano pa kalakas ang tugtog? Pag ang iyong pagpupuri sa Diyos, nasa puso mo, nasa isip mo, 100%, kahit ikaw na lang mag-isa nagpuri, pupurihin mo pa rin ang ating mahal na Panginoon. Bakit natin nasabi, ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, di ba sila na lamang? Yung mga kasamang pastor ng ating iginagalang mahal na pastor, nagsama-sama sila. Naiwan ang ating mahal na pastor, ating iginagalang mahal na pastor, naiwan siyang mag-isa. Pero dahil hinubog niya yung kanyang pag-iisip, paano niya hinubog, mga minamahal? Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa niya, hindi siya nakapag-compromise.
Kung gawain, nakaluhod siya. Yung makasama niyang pastor, nakadikwatro, kain ang kain. Walang kapangyarihan, mga minamahal. Maglehas ng tagyawat, hindi gagaling. Ang ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, ang inilehas, cancer, TB, diabetes, asthma, cancer, pati patay na buhay sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya isang araw, hindi na pinagsalita ang ating ginagalang mahal na pastor. Hindi na pinagsalita. Bakit? Dahil yung sinasabi ng ating ginagalang mahal na pastor, mga himalang galing sa Diyos, dahil ang ating ginagalang mahal na pastor, nagbago siya ng kanyang pag-iisip. Hindi siya sumang-ayon sa sanlibutan. Ang ginawa niya, nagpasting, mga minamahal, o di, wala na siya sa grupo. Itinakda ng Diyos, paano inappoint ang ating beloved person, the Lord, bilang isang tunay na pastor ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa nangusap na ang ating mahal na Panginoon, ang ating gawain natin, Jesus Church, mga minamahal, Jesus Charismatic Church, sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo sa pastor mo, sabi sa ating kapatiran, yan ay aking gawain. Ang ilagay na pangalan, the Jesus Miracle Crusade. Bakit? Dahil ang gagawa ng krusada at mga himala, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng ating ginagalang mahal pastor? 40 days, walang katapusan. 91 days, mga minamahal, hanggang sa umabot na sa 120 days. Nung pala, lahat ng pag-aayuno, inipon ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, tayong nakatali sa kaaway ng kaaway dahil sa back-up prayer, mga inipong panalangin, tayong lahat kinalagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi, shaping your thoughts. Ibig sabihin, hubugin mo ang iyong pag-iisip. Pag hinubog mo ang pag-iisip mo, sabi ng ating nabasa, huwag kang sumang-ayon sa sanlibutan para mapatunayan mo kung ano ang tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang ginagawa mo, gawain ng sanlibutan, dito ka lang Kristiyano, hindi ka Kristiyano, taga-sanlibutan ka pa rin, dumalaw ka lang dito. Pero kung ikaw ay narito, paglabas mo rito, ang iyong pag-iisip ay pag-iisip pa rin ng Kristiyano. Kristiyano ka. Ikaw ang Kristiyanong tinalagan sa tali ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, huwag kayong sumang-ayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang ating beloved parents ng Lord, yun ang kanilang natutunan. Ang papagpuri pala ng mahaba, kalugod-lugod sa Diyos. Ang pag-aayuno pala, kalugod-lugod sa Diyos. O naglugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin natin, dahil sa kanilang sakripisyo, tayo kasamang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang aking ketong ay gumaling, ang mga kanser nyo ay gumaling, mga karamdamang walang kagalingan, mga wasak na pamilya, ay nilutas ng ating mahal na Panginoon, maging ating mabigat na problema. Grabe ang ating lungkot, kamatayan ng sagot sa ating mga problema. Ngayon, sasabihin nating totoong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag hinubog natin ang ating pag-iisip, mananatiling tayong kalag sa tali. At ang kagustuhan ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa atin. Meron tayong sinasabing victory over temptation. Ibig sabihin, tagumpay laban sa tukso. Yan ang ating magiging kalagayan, victory over temptation o tagumpay laban sa tukso. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawi. Dito po sa unang mga tiga-Korinto, 10:13, ganito po ang pagkasulat. Hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa iyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ang gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito iyong matiis. Palakpakan natin ang ating malapenoon. Last verse na, pumalakpak tayo ng sabay-sabay. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Victory over temptation o tagumpay laban sa tukso. Ibig sabihin, laban sa pagsubok, sa makahirapan, sa silo ng kaaway, at sa tali ng kaaway. Ang sabi, hindi daw ito pinahintulutan ng Diyos na hindi natin mapagtagumpayan. Kasabay nito, ang sabi, mismo ang Diyos ang siyang tutulong sa atin upang ito
ay ating mapagtagumpayan. And finally, yan ang meron tayo. Sinasabing victory over temptation. May taliban ng kaaway, may Diyos nakakalag sa atin, mayroon bang kagustuhan ng kaaway, meron namang Diyos na magbibigay sa atin ng sinasabing pagtatagumpay. Lahat tayo tumayo. Kung meron kayong mga dalang bisita, nasa likod, nasa garahe, sa kanilang mga sasakyan, dalhin nyo sila sa loob, hihintayin natin sila. Dahil mahalagang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw mo sa gusto, may Satanas na tatali sa iyo. Malakas ka ngayon, mamaya may karamdaman ka na. Maganda ang buhay mo ngayon, bukas wala ka ng kabuhayan. Pero kapag ang Diyos ang iyong pinaglingkuran, kakalagan ka ng ating mahal na Panginoon at meron kang tagumpay na ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo, walang ibang ating pinakamahal kay Jesu Cristo. Tayo yung